Ang Lingayen ay very rich in tourism potential. Ito ang inihayag ni Lingayen Mayor Leopoldo Batawil sa KBP Forum ng Pangasinan Chapter nitong Biyernes. Kilala ang bayan ng Lingayen bilang capital town ng Pangasinan. Dito rin may kita ang Lingayen Gulf kung saan dumaong ang barko ni General Douglas MacArthur sa pagbabalik ito sa Pilipinas noong January 9, 1945. Bagamat apektado rin ang bayan sa pandemya, tuloy pa rin ang bayan sa pagunlad sa pamamagitan ng agriculture at aquaculture business nito. Ngunit ayon kay Mayor Batawil, isa sa potensyal ng bayan ang turismo. What is the best source of income for a town other than agriculture and aquaculture, other than education? Tourism. We are very rich in tourism potential, and that is what we are looking at, working together. Mayor Pete and I have been in constant coordination how much more we can possibly engineer initiatives that will be advantageous to the people. Nagbigay din ng komento ang alkalde hinggil sa seawall na inilagay na ngayon sa Lingayen Gulf. Anya, ang seawall ay makatutulong para mas lalo pang lumago ang sektor ng turismo at negosyo sa Lingayen at sa kalapit na bayan ito na Binmalay. Ito rin, anya, ay ginawa para makita ang panoramic view ng nasabing Gulf. Dagdag pa ng alkalde, isa ngayon sa dapat asahan ng mamamayan ng Lingayen ang bypass road na ginawa ng DPWH na magkokonekta sa Dagupan, Binmalay at Lingayen. Ipinapanukala din ng butihing alkalde ang pagpapatayo ng paaralan at socialized housing sa open space sa likod ng mabahay sa Sitio Palaris. If you imagine yung CSI in Lingayen, across that road is a white tract of land. And then after that white tract of land, fish ponds. Puro fish pond na yun papuntang Binmalay. And ang ginawa ng DPWH, gumawa ng bypass road which will link Dagupan, Binmalay, and Lingayen. Ongoing yon, no? Ngayon, doon sa tabi ng bypass road na yon, just opposite the CSI, is what we call Sitio Palaris. The situation is that ang daming mga bahay na nakahilera doon sa along the highway. But at the back of those houses are open spaces for development. Yun po ang ipinropose namin sa provincial government for the establishment of a school, establishment of socialized housing, and establishment of commercial district which will complement yung market natin doon sa other side of the dike. Nitong nagdaang bagyong Egay, isa ang bayan ng Lingayen sa nagdeklara ng state of calamity matapos lubusang naapektuhan ng pagbaha. Kaya naman nagpapasalamat ang alkalde sa tulong na ibinigay ng DSWD at Provincial Office para sa 11,000 pamilya o 11,000 na pamilya o katumbas ng 30,000 individual na naapektuhan ng Super Typhoon Egay. Samantala, tiniyak din ng alkalde na hindi ito papayag na basta-basta paalisin ang mga informal settlers sa Lingayen Gulf kung walang maayos na malilipatan. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Vian Vergabiña, SM9 News, North Luzon.